Alam mo, naisip mo na ba kung ano yung pinakamagandang regalong pwede mong ibigay? Hindi yung pinakamahal ha, kundi yung may pinakamalalim na ibig sabihin. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang kwento tungkol sa isang regalong talagang nakakagulat. Isang regalo na nagkakahalaga ng 1 taon ng sweldo. Pero yung aral na dala nito, hindi mabibili ng pera. O sige, simulan natin to. Isipin mo muna, ano ba yung pinakamahal na regalo na kaya mong i-imagine? Isang bagong gaming console? Isang drone? O baka isang sports car? Well, yung regalo sa kwento natin ngayon, baka mas mahal pa dyan. At ang nakakapagtataka, hindi ito para itago o ipagyabang. So ang regalo nagkakahalaga ng 300 denaryo. Baka iniisip mo, ano ba yan denaryo na yan? Isipin mo na lang na yan yung pera noong panahon ni Jesus. At 300 niyan, grabe, sobrang laking halaga niyan. Gaano kalaki ka mo? Para magkaroon tayo ng idea, imagine mo lahat ng kinikita ng isang manggagawa sa loob ng isang buong taon. Bawat araw ng pagod at pawis niya, lahat yon katumbas lang ng laman ng isang maliit na banga ng pabango. Ganun siya kamahal, ganun siya ka-espesyal. At dito na nagiging mas interesting yung kwento. Itong regalong to, nakatumbas na ng 1-year salary ha, hindi man lang itinago o iningatan nung pinagbigyan. Actually, ginamit agad sa paraang hindi mo aakalain. Bakit kaya? Tara, alawin natin. Unang bahagi, isang mamahaling regalo. Okay, nagsimula ang lahat sa isang special na handaan sa bahay ni Simon. Isipin mo, isang dinner party na puno ng mahalagang bisita kung saan isang hindi inaasahang pangyayari ang babago sa gabi nilang lahat. Nagtipon-tipon sila sa bahay ni Simon, isang pariseo, parang isa sa mga religious leaders noon. Si Simon din may ketong dati, pero pinagaling siya ni Jesus. Siyempre, ang guest of honor, si Jesus. At nandiyan din si Maria, isang babae na talagang binago ni Jesus ang buhay. Kasama siyempre yung mga followers niya, yung mga disipulo. Habang nagkakainan sila at nag-uusap, biglang tumahimik ang lahat. Kasi tumayo si Maria, may hawak na isang magandang sisidlan na gawa sa alabastro. At sa harap nilang lahat, ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi nila makakalimutan. Binasag niya yung selyo ng sisidlan. Walang pag-aalinlangan, walang pagtitipid. Ibinuhos niya ang lahat ng laman nung mamahaling pabango sa ulo at paa ni Jesus. As in, lahat, walang itira. Pagkatapos, lumuhod siya at sa gitna ng mga luha niya, ginamit niya ang sarili niyang muhok para punasan ang mga paa ng kanyang tagapagligtas. Isang napakatinding gawa ng pagpapakumbaba at pagmamahal, di ba? At tandaan, hindi ito basta-bastang pabango. Ito ay spikenard, isang langis na galing pa sa malalayong lugar at sobrang bihira. Sa isang iglap lang, yung napakabangong amoy nito, kumalat at napuno ang buong bahay. Imposibleng hindi mapansin ng lahat ang ginawa ni Maria. Ikalawang bahagi, isang galit na reklamo. Pero alam mo yun, sa gitna ng isang napakagandang moment, hindi pala lahat masaya. May mga bumulong at yung bulungan naging reklamo. Para sa kanila, yung ginawa ni Maria ay hindi isang magandang bagay, kundi isang malaking pagkakamali. At ang reklamo na pinangunahan mismo ng isa sa mga alagad ni Jesus na si Judas ay umikot sa lamesa. Bakit sinasayang ito? Tanong nila. Sa mga mata kasi nila, ang nakita nila ay hindi pagmamahal kundi nasayang na pera na sanay napunta sa mahihirap. At dito natin makikita yung dalawang magkaibang mundo sa iisang kwarto. Sa isang panig, yung mga alagad na nakakakita lang ng pag-aaksaya ng pera. Sa kabilang panig, si Jesus na nakakita ng isang bagay na higit pa sa pera, isang gawa ng dalisay na pag-ibig. Paano nangyaring pareho silang nakatingin sa iisang bagay pero magkaiba ang nakita? Ikatlong bahagi, ang tunay na kahulugan. Ngayon, pakinggan natin ang paliwanag mismo ni Jesus. Kasi sa gitna ng lahat ng paghuhusga, ipinakita niya yung kahulugan na sila lang ang hindi nakikita. Pinatigil ni Jesus yung mga bulungan. Tumingin siya sa kanila at sinabing, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Ang ginawa niya para sa akin ay isang napakagandang bagay. Sa mga salitang yon, ipinagtanggol niya si Maria at itinuwid ang kanilang maling pagtingin. At ipinaliwanag ni Jesus na may dalawang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng ginawa ni Maria. Una, ito ay galing sa pusong puno ng pag-ibig at pasasalamat. At pangalawa,
na hindi nila naintindihan. Ito pala ay isang paghahanda sa kanyang katawan para sa kanyang libing na malapit na noong mangyari. Ika-4 na bahagi, isang kwento ng pagpapatawad. Hindi lang ang mga alagad ang tinuruan ni Jesus ha, nakita rin niya yung paghuhusga sa puso ng host, si Simon. Kaya, sa pamamagitan ng isang simpleng kwento, binigyan niya si Simon ng isang aral tungkol sa pagpapatawad. Alam kasi ni Jesus na habang si Simon ay tahimik lang, sa loob-loob niya, hinuhusgahan niya si Maria. Kaya, sa halip na direktang sawayin, gumamit si Jesus ng isang maikling kwento, isang talinghaga, para buksan ang kanyang mga mata. So, ganito yung kwento. May isang nagpapautang at may 2 taong may utang sa kanya. Malaki yung utang nung isa, 500 pare. Yung isa naman mas maliit, 50 barya lang. Nang dumating ang araw ng bayaran, pareho silang walang maibigay. Kaya sa halip na piritin sila, ano ang ginawa ng nagpapautang? Pinatawad na lang niya silang 2. Burado na ang utang nila. Pagkatapos ng kwento, binalik ni Jesus ang tanong kay Simon. Isang simpleng tanong lang. Simon, sa tingin mo, sino sa 2 ang mas magmamahal ngayon sa nagpautang? At dito na naging super linaw ang lahat. Ikinumpara ni Jesus ang mga tao sa kwento sa mga taong nasa harap niya. Si Maria, na alam ang kanyang maraming pagkakamali, ay tulad nung taong may 500 utang. Dahil napakalaki ng ipinatawad sa kanya, napakalaki rin ang pagmamahal na isinusukli niya. Si Simon naman, na ang tingin sa sarili ay mabuti na, ay parang may 50 utang lang. So dahil sa tingin niya kaunti lang ang kailangan niyang patawarin, konti lang din yung pagmamahal na ipinapakita niya. Gets? Ika-5 bahagi. 2 paraan ng pagtanggap. Para mas maging malinaw pa, direktang ipinakita ni Jesus kay Simon ang pagkakaiba ng kanilang mga puso, sa pamamagitan ng pagkakaiba ng kanilang mga gawa. Sabi ni Jesus kay Simon, "Tingnan mo ang babaeng ito. Pumasok ako sa bahay mo, may tubig para sa paa ko ay hindi mo binigay. Pero siya, luha niya ang ipinanghugas niya sa mga paa ko. Hindi mo ako hinalikan bilang pagbati, pero siya, mula nang pumasok ako, hindi na tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Ang pagkakaiba ay sobrang linaw." Kaya narito yung pinakapuso ng buong kwento. Ang laki ng pagmamahal na kaya nating ibigay ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang pagpapatawad na nauunawaan nating natanggap. Kung alam mong malaki ang pinatawad sa'yo, hindi mo mapipigilang magmahal din ng malaki. Kaya sa huli, tinatanong tayo ng kwentong ito. Ano ba talaga ang mas mahalaga? Ang pera na pwedeng bilangin at maubos? O ang pag-ibig at pasasalamat na nagmula sa isang pusong pinatawad, isang yaman na hindi kailanman masasayang? Pag-isipan natin yan. Salamat sa pakikinig.